At kaugnay po niyan, makakausap po natin sa puntong ito ang dito po live sa aming studio ang political analyst at ng University of the Philippines na si Dr. Ramon Casiple. Magandang hapon po, Dr. Casiple. Magandang hapon din. Apo, sir, sa tingin niyo po, ano pong epekto ng nalagdaang framework agreement sa pagitan po ng administrasyon at ng MILF? Well, ang una nating makikita kagad ay pagkakaroon ng kapayapaan. Immediate yun dahil sa atmosphere na dinulot nung signing. Sir, sa kasalukuyan po ba may mga business firms po ba tayo na naitatayo na po ng kanilang mga negosyo dyan po sa may bahagi po ng Mindanao? Well, sigurado yan na isang malaking epekto ng agreement ay yung pagkakaroon ng confidence ng maraming businessmen na buksan ulit yung posibilidad ng mga investment sa lugar ng Mindanao. Apo, sir, nabanggit din po kanina ni Chairman Murad na ito na daw po yung umpisa po ng unity po para po sa Muslim po at sa mga samahan po ng buong Pilipino. Ano po yung inyong masasabi tungkol po dito? Ako naniniwala sa sinabi ni Chairman Murad na ito na yung, I think, the best na lumitaw so far sa lahat ng mga agreement na nagawa in the past. Dahil ito yung nagkaroon ng malawak na suporta sa muro na mamamayan at sa malawak din na mamamayang Pilipino. Sa inyo pong pagkaya, gaano po kaya kalaki yung nakikita po nating paglago dito po sa negosyo po? Pagdating po dun sa paglulunsad po ng Bangsamoro entity na yan. Sir. Well, ang Bangsamoro na entity, hindi pa natin alam kung ano talaga yung full na nature nito at sakop, Pero mukhang maliwanag dito na malaki ang binibigay na autonomy, dito sa ating mga kapatid na Moro at malaki yung implikasyon nito sa usapin din ng kapayapaan sa lugar at ganun din sa mga businesses diyan. Sir, from ARM to Bangsamoro entity po, yung mga constitutional at political rights po ng mga taong apektado, ito ba ay may pagbabago po ba or wala naman? Hindi naman. Well, maliwanag dito yung pag-take into account ng bagong setup ng mga karapatan ng mga hindi muro sa lugar. So doon pala makikita mo na yung minority rights ay maayos. Ganun din yung full na partisipasyon ng mamamayang muro sa kanilang gobyerno sa ilalim ng prinsipyo ng self-rule ay nandiyan within, of course, sa constitutional framework ng autonomy. Okay, sir, kasi meron din po mga nagtatanong, yung mga non-Muslims din po na nakatira dyan sa Bangsamoro entity. Sila rin po daw ba ay protektado po sila ng bagong entity na ito? Ganun ang understanding ko, dahil sa text mismo ng agreement. Una, merong kalayaan lahat na magkaroon ng desisyon kung sasama o hindi. May plebisito pa rin nagagawin, except sa, of course, sa ARMM dahil nagkaroon na dati. Pangalawa, may explicit provision ito sa pagkilala sa mga karapatan ng indigenous people o lumad sa area na covered ng Bangsamoro. At yung mga Kristiyano din, under sa batas ng lugar, ay patuloy pa rin na magtatamasa kung ano man yung mga karapatan sa ilalim ng mga batas ng Pilipinas. Professor Casiple, ito po ba yung tinutukoy niyo yung tinatawag nilang Bangsamoro Basic Law, which is still under the 1987 Constitution naman po, di ba? Yun po ba yung dinidescribe niyo po sa amin ngayon? Well, yung tinatawag na organic law, na nag-create ng ARMM, ito yung kailangan sa antas ng legal, baguhin. Kasi dapat maipasok ang anumang agreement kaugnay ng Bangsamoro sa batas na yon. Kaya nandun yung siguro one of the final steps sa pagkakaroon ng pagkayapaan ay pagbabago o pag-amyenda ng batas na ito. Opo. Meron din po kasing na-mention na Transition Commission, which will be comprised of 15 members daw po, 8 of which are Muslim and 7 would be from the government. Maybe you could expound po on this Transition Commission that was mentioned po. Well, yung Transition Commission kasi, ang pagkakaintindi ko sa trabaho niya ay pangalagaan niya yung transition process mula sa current na sitwasyon na may ARMM patungo sa entidad na Bangsamoro. So malaki ang papel na gagawin niya
sa patuloy na successful negotiation. Kasi ang kanyang pinakamalaking gagawin dito ay paghahanda ng mga pag-amyenda ng batas ng organic law. Dr. Mon, balikan lang po natin yung pagdating po dito sa pagpasok po ng mga business proper po dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Ano? Sa tingin niyo po ba, ano po yung, malaki po ba yung magiging epekto nito, yung pagkakatatag po ng Bangsamoro entity o yung pagpirma pa lang po ng framework agreement na ito sa pagtatag po o pagpasok po ng maraming negosyante dyan po sa may bahagi ng Mindanao? Kung ma-achieve ang kapayapaan, ibig sabihin, ang framework agreement kasi initial step ito ba? Hindi pa naman kagad-agad magkakaroon halimbawa laying down of arms, ano? Or pagkakaroon kagad-agad ng Bangsamoro State na o entity. Ang proseso na yan na sa ilalim ng Transition Commission ay magtatakda ng kalagayan na kung saan ang mga businesses siyempre ay titingnan nila kung nararapat na silang mag-invest. Opo. Pero malaki ang tingin ko, ang tiwala dito na tuloy-tuloy na yung proseso tungo sa ganap na kapayapaan. Kaya kung ang business ay mga businessmen nagbabalak mag-invest, napakalaga na ngayon pa lang ay may mga projection na sila kung paano sila papasok. At kung nandun na sila, may projection na dapat sila kung paano sila uunlad. Opo. Professor Casiple, in the effect po, ano po yung magiging tulong nito dyan po sa mga kapatid nating Muslim or yung mga nandyan po sa may bahagi ng Mindanao kapag pumasok na po itong business sa sector na ito? Well, any business will create jobs. At magkakaroon din ng income ang mga local governments at ang mga mamamayan as a whole ay papasok sa isang sitwasyon na kung saan ang poverty situation, ang development question ay masasagot ng sitwasyon na yan. Pero ang pinakamahalagang kondisyon dito ay magkaroon ng kapayapaan ng lugar. At Okay. ito yung ina-address nitong agreement. Opo, one more thing, Professor Casiple. Nabanggit din po kanina ni Chairman Murad na yung pag-apila niya po dito sa MNLF group na humingi po ng o pagsuporta po dito sa sinasabing Bangsamoro. Ano po yung inyong masasabi tungkol po dito? Well, mahalaga siyempre na para maging successful itong agreement na ito ay magkaroon ng suporta sa lahat ng mga stakeholders. Kasama na dito ang MNLF. And as I understand it, ang Central Committee ng MNLF ay bahagi ng proseso. Ang tanging may problema dito ay yung chairman ng MNLF na kabilang grupo, si Chairman Miswari. Pero nagsabi naman siya na hindi niya guguluhin yung usapin dito kahit na mukhang meron siyang mga question kaugnay ng agreement. Yan ay susunod na mga araw ay usapin pa rin na dapat ayusin ng gobyerno at ng MILF yung kanilang relasyon kay Chairman Miswari. Opo, as Professor Casiple, nabanggit din po kanina ni Secretary Deles na nagpapasalamat po sila ng malaking-malaki dito po kay Pangulo Aquino kaugnay po nung pag-guide sa kanila pagdating po dito sa pirmahan po nung sinasabi nating framework agreement. So tingin niyo po, after 16 years of negotiation, sir, ano na po yung mas magiging ano po yung epekto nito dito po dyan sa may bahagi ng Mindanao at sa mga Muslim pa po na umaasa ng mas magandang kapayapaan po? Well, una, maliwanag ang papel ng presidente. Siya, actually, kung sa aking pananaw, ang nag-breakthrough dito. Yung unang usapan nila ni Chairman Murad sa Tokyo ay malaki yung nagawa sa breakthrough. At ang breakthrough na yan ay nagbigay ng pundasyon para sa pagkaroon nga ng nitong framework agreement. Ngayon, ang framework agreement, sabi ko nga, ay simula pa lamang ito ng proseso. Merong transition tayo na tinitingnan pa na sa loob nito ay magkakaroon pa ng sunod-sunod ng mga negosasyon, lalo na sa usapin ng power sharing at saka wealth sharing. Mga sensitibong usapin yan na kailangan pang ayusin ng dalawang panig. Pero napakalaki na ng optimism dito. Dala nga na meron ng parang roadmap in the form ng framework agreement. At ito ay kumaga ang immediate effect nito ay yung pagkakaroon ng kapayapaan sa ground level.
Sir, kanina na po, no, nabasa ko po sa Twitter po, no, nasabi na ang Bangsamoro Police po ay under pa rin, no, dyan sa national government. Sir, may tanong ko lang po, eto po bang sa agreement na ito, in terms of the power po, meron pa rin bang right dito si President Noynoy Aquino or yung mga incoming presidents pa rin po ay may right po ba dito at ibang counterpart party po? Well, ang framework kasi kung tutusin ay ang konstitusyon, ano? Hindi pwedeng lumabas kahit ang presidente at nagkaroon ng decision ng Supreme Court dito na yung autonomy principle na nakasaad sa konstitusyon ang parang pinaka-boundary condition, ano? Na kung saan di pwedeng lumabas ang mga negosyador. Pero sa framework ng autonomy, malaki yung kaibahan ng agreement na ito sa ibang mga agreement in the past. Dahil nandun o nakasaad dito yung pagbibigay ng self-rule essentially sa mga Moro. Ibig sabihin may entidad talaga na hindi subject yung bawat component niya except doon sa kanyang central na authority, yung Bangsamoro. At the same time, ang Bangsamoro itself ay subject siyempre sa national government. Ano? Bahagi siya ng buong gobyerno at estado ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po, Dr. Ramon Casible, sa oras po na ibinigay niyo po sa amin. Si Dr. Ramon Casible po ang political analyst at professor po ng University of the Philippines.